Tatanong ko sana yung kay Bato de la Rosa at saka yung ICC. No? Anyway, marami pa tayong pagkakataon next time. No? At tuloy-tuloy na tayo dito sa programang Kabayan. At ngayon naman ay makakausap naman natin ang USEC ng DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development. Ito naman ay may kaugnayan dito sa kanilang mga socialized housing units para dito sa mga apektado, dito sa mga lalo na kay lately ang dami yung mga nasusunugan. Ano na ang plano nila dito sa itong socialized housing projects nila, lalo na sa first 10 working days daw ng 2026. Makakausap natin si Yusek Eduardo Ed Robles. Yusek, good morning ho. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Hi sir. Hi sir. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat. Unang-una, yung ano ba ang status ngayon nito? Alam ko kasi ang pagkakabigay sa akin advice dito, tama ba? First 10 days, working days, ay meron kayong ipapalabas yung mga pending certificates of registration at saka licenses to sell dito mga socialized housing projects? Yes po. Opo. Lahat po ito ay nagawa na po kasi natapos na po yung 10 days and as per our records, natapos na po ito as of Friday last week. So anong ibig sabihin ho nito? Meron na tayo nakaamba ng mga socialized housing at ilan ho mabibenepisyohan ho nito, Yusek? Yes sir, bali po ang kaya po ito ginawa is para to stimulate po yung the market, para po gumawa po yung mga developers natin, pinapabilis po natin yung proseso, in-streamline natin upang sila po ay makapagsimula na kaagad ng paggawa ng mga bahay na kailangan po natin. Ito ho ba yung pambansang pabahay para sa mga Pilipino? Opo, ito po yung tinatawag nating expanded 4PH program po. Okay. And as of right now po, ang aming target papunta po ng 2028 is around 300 to 350,000 units po for socialized housing. 300 to 350,000. On target pa ba tayo? Ma-achieve natin yan by 2028? Opo, mukhang naman po, on target naman po. Nakamonitor naman po kami sa lahat ng mga ginagawa po natin Okay. construction and the housing project. So, saan ho mga areas ito? Yung socialized housing na to? Saan yung mga tao marirelocate sila, di ba? Tama ba, Yusek? Well, ano po ito, marami po kasi tayong programa, no? Kasi medyo pinalaki natin yung scope ng program. Meron po tayong resettlement na ang din po ang tinutukoy nyo kung saan po natin nililipat yung mga in danger po na nasa waterways. Meron po yung mga nasa estero. Yung mga nasa estero. Opo, yun po ang may programa tayo para doon. Meron din naman tayo yung main program natin is for socialized housing po. Na yun naman po ang tinutukoy ko kanina nung sinabi ko makakagawa po tayo ng 301,000 units with the participation of the private sector. So ito ho ba yung amount less than $1 million, yung 950,000 na house and lot packages at saka yung at saka yung condominium type or vertical housing na worth 1.8 million? Tama ba, Yusek? Yes sir. Opo sir. Bali po ang horizontal housing natin is tumatakbo po yung rate niya around 850 to 950,000. Yun pong typical, pero meron po tayong mas murang options doon. So ito po nakikater po siya sa income decile 3 to 6. So medyo doon po sa mga mababa na po. So mga hindi na po masyado nakaka-afford ng at mababa po yung natatanggap nilang sweldo. Siyempre para doon sa mga nakikinig ngayon, siyempre mababa ho ito, almost less than $1 million. Paano ho ba ang terms of payment dito at saka paano ho sila magka-qualify kung mga gustong mag-apply? Well, ang gusto pong mag-avail na beneficiaryo, pwede po silang pumunta po sa Pag-ibig po. Okay. Yung Pag-ibig naman po, sila po ang magpa-process ng inyong kung loan ma-approve, upang makakuha po kayo ng bahay. And then from there, doon po kayo magbabayad ng monthly. Sila na po ang maniningil sa inyo. Okay, kaya titingnan muna, di ba, yung mode of payment, kung kaya nila. Meron po mga documentation po siyempre na kakailanganin ng Pag-ibig para lang pong masabi na kaya nyo pong mabayaran yung monthly dues na na required para makakuha po kayo ng bahay. Pero spread out in how many years to? Let's say itong 950,000 kung merong interesado mag-apply. Meron po tayong program from 20 to 30 years po. Yan po yung payment scheme na pwede po natin i-avail. Okay. Na available po sa mga beneficiary na itong programa namin. And then wala silang kailangan down payment? Wala na po. Fixed na itong monthly income? Parang gano'n? Monthly amortization? Yes sir. Opo. Level amortization program. Meron din po tayong graduate amortization program. Okay. So yun po yung inaano natin. Ito ba yung... Para lang po
mapapabilis natin yung ano po, pag-provide ng bahay sa mga nangangailangan sa mga first-time homeowners. Okay, ito ba yung, at sino ang priority? Yung mga i-resettle, let's say, nandun sa mga estero, sila aalokin muna para dito sa ganito klaseng low-cost housing? Bali sir, ang ano po dito is meron po tayong separate na programa para po dun sa mga resettlement. Ito pong resettlement, ang nag-handle po nito is the National Housing Authority. Meron po tayong NHA. resettlement program. Mm. Meron din naman po tayong housing na rental na pwede natin i-provide sa mga nasa no-build zones kung tawagin. And then meron din po tayong tinatawag na modular shelter units na amin din pong pinuprovide for temporary housing na parang habang hinahanapan po kayo ng matitiran or kung saan kayo i-relocate, meron po kayong matitiran. So yun po ang mga programa natin available para dun po sa mga nasa waterways and nasa no-build zone. Yun yung Yes, sir. naririnig ko, maganda rin yung mga modular housing. So it's a temporary shelter lang yun. Katulad yung mga nasusunugan. Opo. Ibig sabihin, Yes, yun, pwede sila mag-avail ng ganun, modular housing, rental ang magiging lagay, ang Hindi terms. po. Ang pag modular shelter units po na galing po sa DHSUD, yun po ay libre. Libre, Up to 5 years. okay. Pwede po kayong tumira doon as long as 5 years? hanggang mailipat po kayo. Sino mag-endorse doon? LGU? Kung saan sila Bali po itong nasunugan? mga modular shelter units po, ano po to, yung programa na ito is involving the LGU and the DHSUD. So mag-uusap po sila, sasabihin request po ng LGU na kailangan namin ng certain amount of modular shelter units kasi may mga tao kaming ililipat dyan na nasa no-build zones or nasa alanganing lugar. Then magpo-provide po kami ng modular shelter units. So alam ko, very active kasi ang DSUD ngayon at saka yung 'di ba pinapatulong yan ni presidente kasi nagkukos nga ng flooding itong mga illegal structures na harap nakatabi ng mga waterways 'di ba? Siyempre nasa Yes, sir. priority list Opo. niyo yan, 'di ba? Para at least maiwasan na rin ang pagbaha, 'di ba? Yes sir, opo. So ang ginagawa po namin ngayon is for example, nasa Cebu po kami ngayon, yung ano po namin. Oo, tama. Yung mga tao po namin, ang ginagawa po, meron po kaming ginagawa sa Mandawi ngayon na modular shelter unit. And then meron din po kaming hopefully na matapos namin yung sa Talisay. Doon po involving lahat po doon yung madadaanan ng waterways. Doon po namin i-relocate until makapagpagawa yung NHA ng mga bahay kung saan sila pwedeng ma-resettle. Pero itong lately, ang maraming sunog dito sa mga Mandaluyong. Meron tayong mga nakaamba na mga, let's say, pwede i-relocate sa mga ganong klaseng setup? Yes sir, meron po. For example, sa Cavite, meron kaming relocation site na galing din po kay NHA. Doon po namin nililipat as of right now. Kung may concern po yung LGU, kailangan nilang i-relocate yung mga tao nila. Meron po kaming mga available na sa Cavite, meron din po sa Rizal. Yun po ang pwedeng paglipatan kaagad. Oo. Okay. Oo, kasi yan nga ang gusto natin malaman for now. So, itong mga 2026 tingin nyo, how many housing or yung mga low-cost housing ang pwede makonstruct ng DSUD? Ang target po ngayong 2026 is around 102,000 po. 100? Yun po ang around 102,000 po. Yun po ang forecast po namin for 2026. Okay. Sige po. Maraming salamat sa oras. Thank you, Yusek. Thank you, sir. Okay po. Salamat po. Good luck dyan sa housing mga requirements ng ating mga kababayan. Yan ho si Yusek Eduardo Ed Robles. Siya ho ang Project Management Office Head ng Department of Human Settlements and Urban Development o yung tinatawag nating DSUD. Okay? Bago tayo magtapos ay shout out lang sa ating mga